Good afternoon everyone. Kumusta kayong lahat? At kumusta ang lahat ng mga Filipino seasonal workers na nandito at nandyan sa Pilipinas? Okay lang ba kayo? Pasensyahan nyo na ako. Medyo manahimik na sana kasi alam ko na nandyan na sa government yung kaso ng mga Filipino seasonal workers. So, sa tingin ko, marami ang nakapanood sa 24 hours na news sa GMA yesterday about sa mga Filipino seasonal workers na inaabuso ng mga Koreano dito sa South Korea. So, nag-start na mag-ingay dyan sa Pilipinas. Kaya, dahan-dahan na akong ano ibig sabihin? Dandahan akong manahimik? Hindi pa tapos. Ka-start pa lang. Ang pag-usapan natin today is yung about sa Zoom meeting noong Sunday. Before that Sunday, may nagtanong sa akin, "Ma'am, may idea ka ba dyan sa Zoom meeting na yan ng mga seasonal workers?" Group ng mga seasonal workers at sa isang vlogger at sa DMW. Sabi ko, wala akong idea dyan, wala akong alam dyan. May Zoom meeting daw sa Sunday. Sabi ko, ano ba ang topic nila? Yun nga, yun mga problema nga. Nag-Zoom meeting kayo, mga seasonal workers na Di ba sinasabihan ko na kayo na huwag kayong magpagamit sa mga tao na ginagamit lang kayo. Ginagamit na nga kayo ng mga Koreano, gagamitin pa kayo ng mga vlogger. Di ba? Nung Sunday, nagpa-Zoom meeting, akala nyo masosolve niya ang mga problema nyo. Di ba nag-post ako, kung mayroon kayong problema sa sahod or any problems na nagkaroon kayo ng problema as a seasonal workers, sabi ko, direct kayo sa DMW or kay Rafi Tolpo or yun sa resibo, di ba? Yun ang sabi ko sa inyo. Huwag kayong dadaan sa mga vlogger na nagpapanggap na tumutulong sa inyo. Pero alam nyo, ginagamit lang kayo para magkaroon sila ng maraming followers at kumikita sila. So, hindi ko nakita yung Zoom meeting na yan. Pero may nakaano sa akin na wala namang nangyari. Maraming nag-expect na umaasa na maayos niya yung problema ng mga Filipino seasonal workers. Sabihin ko sa inyo dito, oo, tinatawag niyo akong vlogger, pero maliit lang ako. At sabi ko sa inyo, ayaw ko na tawagin niyo ako na vlogger. Pero yun ang tawag niyo sa akin . Hindi ako lumabas dito para magparami ng mga followers. Or magpasikat dyan, paulit-ulit kong sinasabi. Ang sinasabi ko, tuturuan ko kayo kung ano ang gagawin nyo. At sasabihin ang totoo kung ano ang ginagawa ng mga Koreano sa mga Koreano at mga LGU na nagpadala nyo dito sa South Korea para malaman ng government. Yon ang ginagawa ko dito. Sabihin ko sa inyo, kahit yung vlogger na yan, buong mundo, all over the world ng mga tao naka-subscribe, naka-follow sa kanya, lalapit kayo sa kanya para isolve yung problema nyo sa sahod nyo, problema nyo sa broker nyo, anong problema nyo sa overtime fee nyo, marami kayong problema, binubugbog kayo ng amo nyo, or hindi yan siya makatulong sa inyo. Sabihin ko sa inyo, kahit ako, hindi ako makatulong sa inyo sa pag-solve sa problema nyo na makuha yung salary nyo. Kasi sabi ko, ordinaryo lang akong tao, hindi ako government dyan sa Pilipinas. Sabi ko sa inyo, ulitin ko,
government ng Pilipinas lang talaga ang makasolve sa problema nyo. Hindi yung isang vlogger dyan na ginagamit lang kayo. Sinasabihan ko na sa'yo na kayo na huwag kayong magpagamit, nagpagamit pa din kayo. Nung Sunday, anong nangyari? Oo, nakausap niyo yung yung DMW. Nakausap niyo. Wala ako sa Zoom meeting na yan. Pero may nagsasabi sa akin, wala namang nangyari. Ano bang experience, ng mga tao, di ba? Na ma-solve ang problema. Di anong sabi, di ba? Ang sabi sa nakausap niyo ng taga DMW, anong sabi? Pupunta kayo sa opisina, yung mga complaint niyo lahat, i-file niyo, mo niyo sa opisina ko. So pupunta pa din kayo ng DMW. Di nagdumadaan kayo, nag-zoom kayo dyan, through sa vlogger na yan. Then, siya, daming mga tao nanonood sa kanya sa na yan, nag-live ba yan siya or na yan. So, kumikita siya, di ba? Isang views diyan kumikita yan siya. Kumikita siya sa ginagawa niya. Kayo, nakukuha niyo ba yung sahod niyo na kinumpli niyo sa DMW? Nasusolve ba yung problema niyo sa overtime fee niyo? Nasusolve ba niya? Yung hinanaing niyo lahat, nasusolve ba niya? O, di ba? Tahimik, wala. Yun nga, mag-isip kayo ng mabuti. Pag-isipan niyo ng mabuti. Kung ginagamit ba kayo sa isang tao, nagagamit na kayo ng mga Korean na broker. Kinukunan yung salary nyo, kinukuha yung bank book nyo, hindi kayo pinahawak ng bank book nyo, hindi binigay yung overtime fee nyo. Nagagamit na kayo. Huwag na kayong magpagamit sa mga tao. Katulad nating mga Pilipino na sarili lang din ang iniisip. Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo dito, naaawa ako sa inyo. Gusto ko kayong tulungan, wala akong magawa. Ang magagawa ko lang, mag-ingay dito. Mag-ingay dito hanggat marinig ng government ng Pilipinas. Yun, dahan-dahan na ang pag-ingay dyan sa Pilipinas sa issue nyo. Huwag kayong padalos-dalos na humihingi ng tulong kahit saan. Gamitin lang kayo nila para sila magkapira. Itong vlogger na to, iwan ko sa inyo. Siya din ang dahilan bakit lumabas ako dito. Isa din siya sa dahilan bakit lumabas ako dito. Kasi yung mga content niya, ayaw na ayaw ko. Sinabihan ko yan siya. Sinabihan ko na yan siya ng totoo, na ayaw ko sa'yo dahil yung mga content mo, mga piki. Sabi niya sa akin, I'm sorry, ma'am. Kasi first, pinapahamak niya ang mga Filipino. Pinapa-apply niya kahit saan-saan. Hindi niya alam na mali yung mga inanaw niya. Hindi ko siya inano dito. Pero sa ginagawa niya na patuloy niyang ginagamit ang mga Filipino seasonal workers, hindi ko na talaga mapigilan yung sarili kong magagalit talaga sa kanya. Yes, humahanga din ako sa kanya. Humahanga siya sa akin, humahanga din ako sa kanya. Pero mas marami ang maniniwala sa kanya at marami ang mabibiktima kasi malaki siyang vlogger, marami siyang followers, marami siyang subscribers sa YouTube, marami ang mabibiktima sa mga ginagawa niya. Maraming naniniwala sa kanya. Kasi okay din naman yung iba niyang content. Maraming naniwala sa kanya. So means marami ang mabiktima. May pinapa-apply yan siya doon kay Yolanda, nag-apply doon, umalis. O di ba? Din siya din ang nag-booking sa akin na si Yolanda kilala ng Vice Mayor ng Rizal, Laguna. Kaya yan pala, nakapaalis ng mga tao dito sa South Korea, din pinabayaan lang. Marami dyan sa Pilipinas na inaano niya,
marami ang kaya manahimik na lang sana ako. Manahimik na lang sana ako kasi nirespeto ko yung pag-imbestiga ng government natin sa Pilipinas about sa problema ng mga Filipino seasonal workers. Pero yun nga, pinapainit na naman kasi din ang ulo ko sa mga ganun na tao Pinapainit ang ulo ko sa mga ganun. Din kayong mga Filipino seasonal workers, paulit-ulit kong makiusap sa inyo, wag na kayong magpagamit. Kung sabi ko nga, kung may problema kayo, direct kayo sa DMW. Baka sabihin nyo, wala kaming record dyan, hindi kami makakomplain. Makakomplain kayo. Kasi ang Tarlac, under ng Tarlac Capitol, nandyan na, nakakomplain na yan sila dyan. Diba sabi sa news, 40 na yung mga complaint na nare-receive nila. Dami na ang pumupunta sa DMW sa mga problema. Kasi hindi to biro na problema ng mga Filipino seasonal workers. Pero hindi nga kayo nagsalita ng ilang taon na. Yung mga nauna sa inyo, hindi nagsasalita, kaya may mga baguhan na nabiktima kasi sila tahimik lang sila. Kasi mas malaki ang sahod na natatanggap nila kaysa sa inyo. Kaya yan sila na nahimik. Kaya marami ang nabiktima, patuloy na nang biktima yung mga Korean na dyan dahil sa mga Filipino din. Kaya sabi ko, mag-ingat talaga kayo at wag na kayong magpagamit sa mga sino-sino dyan na gagamitin lang kayo para kumita sila. Hindi na ba kayo na trauma na ginagamit na kayo ng mga Koreano? Kinukunan yung salary nyo. Din gagamitin pa kayo sa mga Filipino na mga vlogger na yan na para kumita sila. Sana naman, pag-isipan yung mabuti. Kasi hindi yan nga makatulong sila sa inyo. Government ang makatulong sa inyo. Lumapit kayo sa gobyerno. Tinuturuan ko na kayo kung saan kayo lumapit. Pero hindi pa rin kayo nakikinig. Lumalapit pa rin kayo sa kanya. Maraming nagsusumbong din sa akin. Sinasabihan ko, punta kayo sa DMW. May video man, isin nyo yan sa DMW. Ay, isin nyo yan sa, sa TV station na to, sa receive, na yan. Yun ang tinuturo ko. Kasi, kahit nasa akin pala, nasa akin pa yan, lahat ng ebidensya na yan, isisin ko din yan sa kayo na direct. Kasi, ang makasolve lang ng problema nyo, kayo at ang government ng Pilipinas. Hindi sino, hindi ako, hindi siya yung nilalapitan nyo na akala nyo makatulong sa problema nyo. Tingnan nyo, nagpa-zoom kayo, nakuha ba nyo yung salary nyo? Nakuha ba nyo yung na-solve ang problema nyo? Government nga ang makasolve dyan. Hindi nga siya, hindi kahit sino, hindi ako. Kayo talaga, sarili nyo makasolve sa problema nyo. Mag-effort kayo kung gusto nyo masolve yung problema nyo. Kung gusto kayong makaganti sa mga nang-aapi sa inyo, kinukuha yung sahod nyo ng mga Filipino dyan at Koreano, lumapit kayo sa government ng Pilipinas. Handang-handa sila ngayon na harapin kayo kasi alam na nila ang problema nyo. Kaya doon kayo lumapit. At sa lahat ng mga sa lahat ng mga na-blacklist, may sasabihin na naman ako sa inyo. Huwag muna kayong mag-apply kahit saan-saan. Di ba sinabihan ko na kayo, alamin niyo muna sa Korean Embassy kung totoo ba na blacklist kayo or hindi. Kasi pag mag-apply kayo, kahit saan mag-apply kayo dyan, sasabihin pre-medical muna bago isubmit yung name na yan. Kayo lang ang kawawa, gumagasto kayo. After yan, masubmit yung name ninyo, alam niyo, i-apply yan nila sa issuance visa. Pag hindi lalabas yung issuance visa na yan,
yung gasto nyo, aksaya lang kayo ng pera. Kaya, before kayo mag-apply kahit saan-saan dyan sa Pilipinas, yung mga inag-applyan nyo na para makabalik kayo dito sa South Korea, please, pakiusap ko sa inyo, alamin nyo muna yan sa Korean Embassy. Kayo mismo ang mag-alam niyan. Alamin nyo, bago kayo aksaya ng time na mag-apply kahit saan-saan, then yun ang result ganon. Kaya alamin nyo muna. Para sa lahat ng mga Filipino seasonal workers, talagang naawa ako sa inyo kasi yung mga nangyayari sa inyo hindi na maganda, pero wala pang action ang government dyan sa Pilipinas. Pero nandyan na yan, baka ma-actionan na yan nila, maghintay na lang kayo. Hanggang dito na lang ako at God bless you all. Bye-bye!